Matagal mo nang nararamdaman ang sakit sa likod. Nagpatingin ka na rin sa doktor at may mga x-ray, MRI o CT scan ng ginawa. At napag-alaman na may isang disc sa likod mo na hindi magandang itsura, may nakaumbok o baka nga may slip disc ka na. Ngayon, kailangang uminom ka ng gamot, magpa-injection at inirerekomendaring magpa-opera. Pero ayaw mo nito, gusto mong maintindihan ang nangyayari sa iyo. Iyan ang ipapaliwanag natin sa video na ito. Ipapaliwanag ko sa iyo ng eksakto, based sa aming karanasan, kung paano nagsisimula ang pananakit ng likod, ano ang sanhi nito, at ano ang maaari mong gawin laban dito. Kadalasan gamit lang ang mga natural na paraan para makalis ka sa ganitong sitwasyon. Ngayon, tingnan muna natin ang loob ng likod kumbaga. Sisilipin natin ang loob ng katawan. Oo, makikita mo rito ang lumbar spine, ang ibabang bahagi ng gulugod. Makikita mo rito ang sacrum, makikita mo ang kanang bahagi ng pelvis, ang kaliwang bahagi ng pelvis. Makikita mo ang tadyang na umabot sa itaas ng dibdib. At ang lumbar spine ay nagsisimula mismo doon kung saan nagtatapos ang mga tadyang at umaabot hanggang dito sa ibaba. At dyan kadalasang lumalabas ang pinakamaraming sakit sa likod. Ang mga ito ay lumalabas sa gitna, bahagyan sa gilid o medyo malayo sa gulugod. Pwede itong mga 2, 3, 4 na sentimetro ang layo mula sa gulugod. Dumarating lang ito, unti-unti itong lumalala. Pwede talagang maging malala. At ang mahalaga dito, kapag sinuri na, 70% depende sa pag-aaral, 70% ng pananakit ng likod ay tinatawag na pananakit na walang tiyak na sanhi. Ibig sabihin, sinusuri lahat yan. Sinusuri ang gulugod, sinusuri ang mga disc sa likod, tinitingnan lahat ng mabuti, at walang makitang dahilan. At ito rin ang sinabi ng doktor na tumitingin, wala kang sakit. Oo, pero sobrang sakit ng likod mo. At ang taong dumaranas nito, alam niya na may problema siya. Pero sa simula, hindi ito maipaliwanag. At sa mga pananakit ng likod, madalas na sinisisi ang kalagayang pangkaisipan bilang sanhi. Oo, subukan mong pumunta sa isang psychotherapist. Magpatingin ka, baka may problema sa inyong mag-asawa. Sila raw ang magpapaliwanag sa mga bagay na hindi maipaliwanag. Mayroon kaming ibang karanasan, ibang modelo. Mapag-uusapan natin yan sa video na ito. Ipaliwanag namin lahat ng ito at gagawin naming malinaw para sa'yo. Ano pa ang karaniwang sanhi ng sakit? Ang tinatawag na spinal canal stenosis. Ibig sabihin, dito dumadaan ang kanal, ang malaking kanal ng mga ugat. At sa sandaling magkaroon ng paggalaw o pagkatabingi ng mga buto sa gulugod, maaaring lumiit ang espasyo kung saan dumadaan ang kanal ng mga ugat sa ilang bahagi. Maaaring mas malala o hindi gaano kalala ito. At isa pa sa, maaaring ma-diagnose ay ang arthrosis ng facet joints o pamamaga ng facet joints. Ang mga facet joints ay ang maliliit na kasukasuan na matatagpuan sa pagitan ng bawat buto ng gulugod. Lahat ng ito ay itinuturong dahilan kung bakit nakakaroon ng pananakit. Gaya ng sinabi ko, nabanggit na namin na madalas walang makikitang pinsala. Ibig sabihin, lahat ng nabanggit namin ay wala talaga. Kahit ganon, malakas pa rin ang sakit sa likod at patuloy na naghihirap ang pasyente. Pero kung sasabihin ko ngayon na lahat ng mga pinsalang ito, lahat ng mga nasira, sa karamihan ng mga kaso ay hindi naman talaga ang dahilan ng pananakit. Ano nga ba talaga ang sanhi? Para maintindihan yan, kailangan din nating maintindihan at maisip kung paano nabuo ang katawan. Kaya ang katawan, kung paano ito ngayon, ay isang modelo na nabuo sa pamamagitan ng ebolusyon at masasabi nating hindi nagkakamali o kaya naman ay nilikha ng Diyos. Ang dalawang pananaw na ito ay naniniwalang perpekto ang katawan. Alam nito ang ginagawa, walang aksidente o pagkakamali. Ganyan talaga ang lahat ayon sa kung paano ito nilikha o dinisenyo para gamitin. Doon nagsisimula ang lahat. Kapag ginamit natin ang katawan ng taliwas sa disenyo nito, maaaring magdulot ito ng mga problema. Ano ang mga ito? Gamit ko palagi ang halimbawa ng braso dahil madali itong maintindihan. Tingnan mo, kaya nating iunat at ibaluktot ang braso. Ano ang nagpapagalaw dito? Mga kalamnan lang. Sa katawan, mga kalamnan lang ang tanging aktibong nagpapakilos sa atin. At kapag nakatiklop na ang braso at na-activate ang mga kalamnan na dumadaan dito, umiikli ang mga ito at parang hinihila nila ang braso para iunat. At syempre, umiikli ang mga ito habang ginagawa yon. At yung dating maikli, ang loob na bahagi, yun naman ang humahaba.
At kapag ginawa ko itong palitan ng posisyon, na ngayon mahaba ako dito at maikli doon, tapos ngayon iikli ako dito at hahaba naman doon. Kung palagi nating inuulit mula sa lubos na pagbaluktot hanggang sa lubos na pag-unat, walang magiging problema. Dahil ang mga kalamnan at mga fascia ay nasasanay sa kung ano ang palagi nating ginagawa sa kanila araw-araw. At kapag ginagawa natin ang buong galaw mula sa pag-unat hanggang sa pagyuko, magiging kaya rin ng mga kalamnan at mga fascia na gawin ang lahat ng mga posisyong ito. At ganoon din ito pagdating sa ibabang bahagi ng likod. Gagawin natin ito ng tama ngayon, okay? Ibig sabihin, alam mo kung gaano kadelikado ang madalas na pag-upo. At ito rin talaga ang pangunahing dahilan ng pananakit sa ibabang bahagi ng likod at lahat ng nangyayari gaya ng slip disc at iba pa. Tingnan mo, ito ang posisyon ng pag-upo. Oo, kadalasan, 90 degrees ang baluktot ng kasukasuan ng balakang. Mayroong isang kalamnan, isang malaking kalamnan, ang taga-baluktot ng balakang. Binubuo ito ng dalawang bahagi. Dito nagsisimula yon. Kung saan mo nakikita ang pula, dito ito nagsisimula at dumadaan ito sa singit papasok ng balakang. At ang isa pang bahagi ay dumadaan sa singit papunta sa ibabang bahagi ng gulugod. Ibig sabihin, kapag tayo ay nakatayo, mahaba ang kalamnan na ito. At kapag tayo ay nakaupo, mula dito kung saan naroon ang daliri ko, hanggang dito umiikli siya. At kapag madalas tayong nakaupo nang hindi ito binabalance, nasasanay ang mga kalamnan at mga fascia sa ganitong haba. Ibig sabihin, tuwing dito sa harap ay lalo pang umiikli. At ang pag-ikli ay dapat mong isipin bilang paglalarawan, ha? Sa totoo lang, ang ibig sabihin nito ay hindi na ganoon kalambot o kasing elastiko ang kalamnan. Dahil nakaikli na siya dahil sa palagi ang pag-upo, gusto niya manatili sa posisyong yun at hindi na ito madaling umunat. Ibig sabihin, pwede naman tayong tumayo, kaya naman natin yon. Pero palagi tayong may puwersa na bahagyang humihila sa atin paabante. At sa sandaling mapansin ng katawan na may humihila sa akin paabante, may mga kalabang kalamnan, tinatawag na antagonista na gumagana. Nasa likod ito, kabilang ang mga kalamnan ng likod at puwitan. Ang buong bahaging ito ay na-activate at hinihila ang katawan pabalik. Ibig sabihin, ang pag-ikli ay humihila paabante. Sa likod ay may panlaban na tensyon, kaya ang tao ay tuwid, makakalakad at makakatayo. Pero kapag dito sa harap may humihila at sa likod ay humihila rin, ano ang naiipit? Siyempre, ang mga disc sa gulugod. Dahil ang mga disc sa gulugod ay nasa pagitan ng bawat buto ng gulugod at sila ang sumasalo ng lahat ng puwersa. At kapag ang mga disc sa gulugod ay lalo pang naiipit, syempre hindi ito maganda para sa katawan. Kasi tandaan ninyo, ang gulugod ay parang balangkas ng katawan kumbaga. Ito ang nagsisilbing haligi ng katawan. Ito rin ang kinaroroonan ng kanal ng mga nerbyo na mula dito sa ibaba ay umaakyat pataas at kung saan lumalabas ang mga ugat sa gilid at kumakalat sa buong katawan. Kaya napakahalaga ng papel nito para sa buong katawan at hindi dapat magkaroon ng aberya dito. Alam yan ng katawan? At sinusukat ng katawan sa pamamagitan ng otak ang tensyon, presyon, galaw, lahat ng ito ay natutukoy ng mga reseptor at ipinapasa sa otak sa pamamagitan ng sistemang nerbiyos. At doon ito pinoproseso. At sa sandaling iyon, ito ang aming paliwanag. Sa sandaling ang bigat sa mga disk ng gulugod dahil sa sobrang lakas ng paghila ay lalong lumalaki, may punto na sasabihin ng katawan na yon, nasa panganib na ang mga disko dahil kung patuloy itong nadidiin, maaring umumbok ang panlabas na pader at kalaunan ay mapunit. Ayaw natin yon dahil may particular silang tungkulin na dapat mapanatili. Hinahati namin sa 3 yugto ang pagyusbong ng sakit na ito. Ang unang yugto ay kapag ang mga taong may trabaho nakatayo tulad ng tindero o tagapayo ay napapansin na habang sila'y nakatayo, nagsisimula ng sumakit o parang nasusunog ang kanilang likod. Parang apoy ang hapdi. At pagkatapos, pumupunta sila sa doktor para magpatingin. Tapos ang unang iniisip ay may pamamaga ng facet joint.
Yun ang sinisisi dahil parang nasusunog at parang namamaga ang buong likod. Pero ang nakakatuwa, ginagawa rin ito ng mga taong apektado nito, humihiga sila at kapag nakahiga sila ng 1 o 2 minuto, biglang nawawala ang kinatawag na pamamaga. Pagkatapos, hindi na ito masakit. Paano nangyayari yon? Kapag may namamaga, kadalasan ay tumatagal ng ilang oras bago magbago ang kondisyon. Matapos ng 1 o 2 minuto, nawawala ang sakit. Tatayo sila, tapos pagkatapos ng ilang minuto, babalik ang sakit o hapdi. Hihiga sila ulit at mawawala na naman ito. Nagkakasundo tayo na wala itong kinalaman sa pamamaga kasi ang pamamaga ay isang pangmatagalang kondisyon na nangangailangan ng oras bago mawala. Ang nangyayari dyan, madalas kong ipaliwanag gamit ang isang bagay na baka nagawa na ng ilan sa inyo. Isa itong test na ginagawa sa inuman. Kumuha ng baso o bote ng beer o kahit bote ng tubig. Iunat ang braso mo sa harap kasabay ng isa pang tao. Tingnan kung sino ang mas tatagal. Pagkatapos, hawakan mo lang at maghintay hanggang may sumuko sa inyo. Bakit? Dahil kailangan ibaba ang braso. Bakit kailangan ibaba? Dahil nagsisimula ng sumakit ang balikat, parang nasusunog, parang apoy ang hapdi, parang lahat ng nerbiyo roon ay namamaga, hindi mo na talaga kaya. Pero alam natin, at kayong mga nagbubuhat o pumupunta sa gym na gumagamit ng dumbbell, alam nyo rin yan. Kapag kumuha ka ng dumbbell, 1 o 2 kilo at hinawakan mo sa harap mo, darating ang punto na huhapdi ang kalamnan. Bakit? Dahil sa sobrang pagod. Paano ito konektado sa pananakit ng likod? Madali lang. Habang mas matagal tayong nakaupo ng hindi binabalance, lalo tayong nahihila paabante. Lalo rin kailangan magtrabaho ng husto ng mga kalamnan sa likod. Parang digmaan na ito. Hinahatak sa harap, hinihila pabalik sa likod. Mas malakas ang hila sa harap, kaya dapat mas malakas din ang hila pabalik sa likod. Naintindihan mo? Lumalala pa ito. At sa kalaunan, hahantong ito sa punto ng hila papunta sa harap kung saan kadalasan ang mga fascia ang kasali at humihila lang sila na parang goma papunta sa harap. Hindi na kailangang magpagod ng husto. Kailangan itong kontrahin gamit ang mga kalamnan na nagpapatuwid sa likod, pati na rin ang ilang bahagi ng mga muscle sa puwitan para maibalik ito sa ayos. At kapag masyadong malakas ang puwersa papunta sa harap, magsisimula ng magkaroon ng hapdi sa loob ng likod, parang apoy talaga. At ito ang tinatawag na unang yugto. Madalas sinasabi ng iba, oo, dahil yan sa mahina ang mga kalamnan sa likod. Pagkatapos, palalakasin ang likod na kalamnan. Pagkatapos, gumiginhawa ito. Sa huli, tuluyan itong bumagsak. Anong nangyayari doon? Siyempre, kaya pang palakasin ng mga muscle na yan kapag nag-ehersisyo ka gamit ang mga pabigat. Kahit hilahin pa ito paabante, magtatagal-tagal at kakayanin muna ito ng mga muscle na ito. Dati, pagkatapos ng 1 oras, sumasakit na ang likod at parang nasusunog ang pakiramdam ng tao. Sa pag-ehersisyo, aabot ito ng 1.5 oras at iisipin mong tama ang ginagawa mo. Pero sa totoo, hindi yon magandang landas. Dahil ang prosesong ito ay na-trigger ng pag-upo, mas nahihila ka paabante at mas maraming kailangang humila paatras bilang pantapat na nasa loob ng katawan. Ibig sabihin, ang isang tiyak na antas ng pag-ehersisyo ay maaring ipagpaliban muna ito pansamantala. Pero darating ang oras na hindi na kayang labanan ng katawan. At sa huli, mararamdaman mo pa rin ang hapdi kahit gaano ka pa mag-ensayo. Ang pananakit ng likod sa yugtong ito ay tinatawag naming pananakit dahil sa pagkapagod o kung tutuusin, pananakit dahil sa sobrang pagkapuwersa dahil hindi na kaya ng mga kalamnan. Ngayon, isipin mo na lang, nasa ganitong sitwasyon ka, madalas kang nakaupo nang hindi mo yon nababawi, tapos sasakay ka ng kotse at magbibiyahe papuntang bakasyon. Gusto mong makarating agad sa bakasyon, kaya hindi ka nagpapahinga ng matagal, 6 hanggang 8 oras kang nakaupo sa kotse? Pagkatapos ng 8 oras, nandyan ka na at gusto mo nang bumaba. Lumabas ka ng kotse, gusto mong tumayo ng tuwid at napansin mo, naku po, hindi ako makatayo ng maayos. Parang mababali ang likod ko. Sobrang sakit ng likod ko. Anong nangyari? Ang paliwanag namin. Sa sandaling may pag-ikli ka na dahil sa pag-upo, nakaupo ka ng ilang oras, mas matagal kaysa dati.
At lahat dito sa harap ay nasasanay ulit na maging maikli at ayaw bumigay. Ngayon, pagdating mo sa lugar ng bakasyon, nanatili kang nakayuko. Paglabas mo, gusto mong tumayo. Pero dito sa harap, hindi bumibigay ang mga kalamnan at mga fascia. At pagkatapos, tama. Hindi bumibigay, nanatiling matigas. Pero gusto mo namang makatayo? Pinag-uusapan ka na sa parking lot. Ano kayang nangyari sa kanya? Gusto mo lang tumayo ng normal. At hinihila mo. Pero kapag dito sa harap ay sobrang higpit at hinihila mo pa atras, saan mapupunta ang pressure? Mapupunta pa lalo sa mga disc ng likod mo. Ngayon, nararamdaman mo na ang sakit bilang babala. Iyan ay isang sakit na ipinapadala ng utak papunta sa likod. Dahil sa likod, naroon ang mga kalamnan na kapag humihila, lalo pang pinapataas ang tensyon sa mga intervertebral disc. Ibig sabihin, doon mismo tumatama ang sakit na babala. Tinawag namin itong sakit na babala dahil ito ay babala na may mali, na parang sinasabi sa iyo, mag-ingat, may nangyayaring mali, asikasuhin mo. Tama? Paano naman pagkatapos? Hihilahin mo pataas, pero sa una, hindi talaga gumagana. Mananatili ka na lang kasi hindi mo alam ang gagawin. Ano dapat gawin? Medyo humuhupa ang sakit at kaunti ka pang nakakaangat. Pagkalipas ng 3, 4 o 5 minuto, aabot ka rin sa taas at matutuwa kang nagawa mo. Sa totoo lang, naranasan mo na ba yan mismo? Maraming tao ang pamilyar dito at nakakaranas ng prosesong ito. Ang dahilan tulad din ng unang sakit ay ang sobrang tensyon dahil sa pag-upo na humihila pa abante at kailangang kontrahing sa likod. Ang ikalawang yugto, ang sakit na babala. At pakitandaan, ang sakit dahil sa labis na paggamit sa simula at pati na rin ang sakit na babala sa ikalawang yugto ay walang kinalaman sa estruktura. Kahit may pag-umbok o herniated disc ka, hindi ito ang sanhi ng sakit. Ang tunay na pinagmumulan ay ang sobrang tensyon ng kalamnan at fascia. Bakit? Bakit ako sigurado dyan? Napakasimple lang, sapat na taong karanasan namin kapag binawasan ang tensyon sa harap at likod kahit may herniated disc, nawawala ang sakit. Kaya alam namin na sa karamihan ng mga kaso, ang herniated disc, spinal canal stenosis o pagdulas ng vertebra, kahit ano pa ang naging pinsala dyan. Dulot lang yan ng sobrang tensyon, pero hindi yon ang totoong sanhi ng sakit. Pupunta na tayo sa ikatlong yugto. Isipin mo, ang taong ito ay nagkaroon ng pag-unlad sa maraming taon at dekada. Tandaan, hindi ito nangyari sa loob lang ng 3 araw, 3 linggo o 3 buwan. Kadalasan, mas matagal pa ito. Maaring tumagal ito ng 10 taon o 20 taon. Lagi kong sinasabi, maayos pa ang lahat hanggang 20. Pero mula 20 hanggang 50, maraming pag-ikli at sa 50 talaga nagsisimula. Tama ba? Ramdam mo sa sarili, sa paligid at pamilya mo, madalas mo pa itong mapatunayan. Ikatlong yugto. Nasa hardin ka, nakayuko at may hawak kang asarol at binubungkal mo ang lupa. Oo, nagtatrabaho ka sa hardin ng kuunti. Ginagawa mo ito ng ilang oras at pagkatapos ng 2 oras ng trabaho, napapansin mo na sumasakit na ang likod mo. May sumisigaw, handa na ang pagkain at ibinabagsak mo ang pala o ang asarol, tumatayo ka at pagkatapos ay may humihila sa iyo ng isang di nakikitang lakas paabante at nagtataka ka, hindi ko naman gustong mapunta dito sa baba. At pagkatapos ay tumayo ka ulit at biglang sumakit ang likod mo, parang may sumaksak na sakit. Tinatawag nila itong Hexan shoes o biglang pananakit ng likod. Talagang matindi. Hindi ko gugustuhing maranasan ni Numan ang mga sakit na to dahil sobrang tindi, gaya ng kwento ng mga pasyente. Bawat galaw, masakit. May mga kaso akong naalala. May mga tao na dinala ng mga kaibigan nila sa kotse papunta sa klinika noon sa amin sa Rodelheim. At iniyahon nila yung pasyente na sumisigaw sa bawat galaw, ipinasok sa loob para magpagamot. Sa totoo lang, mga kalahati hanggang 3-4 ng oras lang, ayos na lahat. Oo, ipaliwanag ko mamaya kung bakit at paano nangyari yon. So, bigla ang pananakit ng ibabang likod, hindi ka na makatayo. Anong nangyayari doon? Binibigyan ng iniksyon at yung iniksyon minsan umeepekto, minsan hindi. Minsan maaga o huli kung kailanman. Anong nangyayari? Dito sa unahan, maikli na ang mga kalamnan natin. Napag-usapan na natin yan. Ngayon, yuyuko tayo paabante.
parang nakaupo habang nakatayo. Parehong pag-ikli sa harap. At ngayon, nasasanay ang katawan sa trabaho, sa paggalaw, na mas nakayuko paabante, nakayuko sa balakang. May tatawag, handa na pagkain. Gutom na ako, gusto ko nang tumayo. At pagkatapos, mabilis akong tumayo. Ngayon, ganito ang nangyayari. Sa kalamnan, may muscle spindles na kapaloob. At ang mga muscle spindle na ito, ang trabaho nila ay protektahan ang mga kasukasuan at ang kalamnan kapag masyadong mabilis ang galaw. At alam natin na kapag ang mga kalamnan dito sa harap ay naiirita, umiikli, naninikip o nai-stress, ang mga muscle spindle na ito ay nagiging mas sensitibo at mabilis mag-react. Ibig sabihin, ang pag-urong ng kalamnan para maprotektahan ito ay mas matindi at mas mabilis kumpara kung ang kalamnan ay relax at normal lang. Kapag nai-stress ang kalamnan, naninigas ito at parang hinahatak palayo sa isa't isa. Ang muscle spindle ang naguutos sa kalamnan na mag-contract. Ito yung sinasabi ko na parang hinihila tayo paabante nang di natin alam bakit. Ngayon, maikli na lahat sa harap at ang mga kalamnan dito, ang mga hip flexor, ay hindi na handang magbigay kahit 1 milimetro. Ngayon, gusto nating umangat dahil may nakasabit na bakal na kable sa harap na matibay, ang lakas ay diretso sa mga disk ng gulugod. Dahil dito, agad nakakaroon ng matinding sakit na babala sa likod. Yan ang Hexen shoes. Kaya ito ay natural at likas na pag-unlad sa 3 yugto. Mahalaga ring maintindihan. Ang pag-usli ng disc, ang spinal canal stenosis, lahat ng yan ay halos walang kinalaman sa sakit na ito. Ang sakit ay dulot ng labis na tensyon sa kalamnan at fascia. At kapag naintindihan mo ito, magiging malinaw din kung bakit ang mga gamot sa sakit ay lubos na kontraproduktibo. Dahil ang sakit na ito sa likod ay gusto kang bigyan ng babala na huwag magdulot ng slip disc. At kung meron ka na, pinipigilan ka nitong magkaroon pa ng isa o lumala pa ang meron ka na. At kung hindi mo papansinin ang alarmang ito na parang ilaw ng babala sa langis sa kotse na nagpapakita na kulang ka na sa langis. Kapag tinakpan mo yan para hindi mo na makita ang alarma, masisira ang makina mo. Kapag uminom ka ng gamot sa sakit ng likod, darating ang panahong masisira ang likod mo. Dahil hindi pinapansin ang babala. Oo, parang smoke detector na nagsasabi kung may sunog. Kapag tumunog ang smoke detector, hindi mo lang ito papatayin at magpapatuloy, kundi hahanapin mo rin ang pinagmulan ng problema. At nahanap na natin ng maayos ang dahilan. Ang dahilan ay ang sobrang paninigas ng mga kalamnan at mga fascia. Doon dapat tayong magsimula. Paano tayo magsisimula doon? Sa pamamagitan ng pagpapahaba muli ng mga bagay na masyadong maikli at gawing mas malambot o mas nababanat ang mga bagay na masyadong matigas. Tandaan mo, buong pagyuko, buong pag-unat, huwag manatili sa gitna dahil paikli ng paikli dito't doon at darating ang panahong mahihirapan ka ng igalaw ang braso. Kailangan buong galaw. Ngayon, logical ito. Tingnan mo, kapag nakaupo tayo at hindi natin nababalance, paano natin mababalance ito? Sa pamamagitan ng pag-unat paatras. Ibig sabihin, habang nakatayo ka, iniinat mo paatras ang kasukasuan ng balakang. Ito ang pinakamahalagang ehersisyo. At para sa akin, oo, wala akong mahanap na salita para rito. Dahil ang pananakit ng ibabang likod ang laganap na sakit. Ang karaniwang sakit ng tao. Ang pinakamatinding sakit, ang pinakakaraniwang sakit, ang pinakamasakit na sakit ay nandito mismo. At ang sakit na ito ay napakadaling alisin kapag naintindihan mo kung tungkol saan ito. Iyon ay sa pamamagitan ng simpleng pag-unat ng mga kalamnan dito sa harap na masyadong maikli at masyadong mahigpit para bumaba ang puwersa dito sa harap at kapag nangyari yon, otomatikong bababa rin ang puwersa sa likod. At pagkatapos, ang buong labanan na nabuo, palaki ng palaki ang tensyon sa harap, palaki ng palaki ang tensyon sa likod na nagdudulot ng pagkasira ng gulugod at ng mga disk. Nababawasan yon hanggang sa muling gumana ng normal ang sistema. At pagkatapos, kahit ang mga bagay na ito na nausog, tulad ng mga bertebrang nadulas halimbawa, ay nagkaroon kami ng maraming kaso nitong mga nakaraang dekada na kusa ring bumalik sa dati, kahit na ang pagkakausog ay 1 sentimetro o 1.5 sentimetro, talagang malaki ang pagkakausog. Bumabalik yon sa dati nitong pwesto. O,
Hindi ko sinasabing palaging ganito, pero malaki ang posibilidad na kapag naalis ang sobrang puwersa, nagiging normal uli iyon. Mahalagang maintindihan ang pagdulas ng bertebra. Ano ang nangyayari kapag mayroon nito? Dito, kadalasan sa pagitan ng ika-4 at ika-5 L4 L5, may isang buto ng gulugod na nahihila paabante. Bakit siya nahihila paabante? Dahil hinihila ng tagabaluktot ng balakang paabante, hinihila niya papaloob. Iyan ang tungkulin niya, kaya niyang iangat ang binti. Oo, dahil ang hila dito ay papunta sa harap. At kapag masyado na itong lumaki at hindi na rin makasabay ang mga kalamnan sa likod dahil sobrang pagod na sila, dun nagkakaroon ng pagdulas ng buto ng gulugod. Tinatanggal nila ang tensyon at pwede na siyang bumalik sa dati. Dapat maintindihan ito ng lahat. Mahalaga ring ituro ito sa paaralan. Isipin mo, ang pangunahing sakit ng bayan ay kayang kontrolin. Hindi mo kailangan magsikap ng husto, basta alam mo paano. At para malaman ito ng lahat, ng mga mahal mo sa buhay at ng mga mahalaga sa'yo, pati na rin ng iba pa, oo, kailangan lang talaga nilang malaman ito. Kaya ibahagi mo ang video na ito sa kanila. At kung ikaw mismo ay apektado nito at gusto mong malaman kung gumagana ito, siguraduhin mong subukan ito. Subukan mo, gawin mo at damhin mo at dun mo malalaman kung sino ang tama. At maari mo nang ituloy ang sarili mong landas at wala nang makakapagpabago ng isip mo. At kung gusto mong subukan, pindutin mo lang ito. Manood ka ng training video at subukan ang exercise routine para makita ang resulta.